Punta na po tayo rito sa sinabi po ng dating Justice Associate Justice Noel Tiam. Ang ganda po ng mga katanungan niya, no? Kino-question niya po kung ito po ay matutuloy po itong warrant of arrest ni Senator Bato. Ito po ang marami, hindi lang pala 5. Ilang bang katanungan to? Minsan, masarap pong pakinggan yung argumento ng matatalinong tao. Ito po ang mga katanungan ng matalinong tao. Sigurado ka matalino yan. Opo, dahil siya po ay isang Supreme Court Justice. Hindi ka po makakarating ng Supreme Court, magiging justice ka kung bugok ka. Wala pong naging Supreme Court Justice na bugok. Okay. Sabi po ni retired Supreme Court Justice Tiam, isang hamon sa soberenya. Maraming tanong ang dapat pagnilayan bago sumuko sa ICC. Yan. Okay. Ayon kay Tiam, ang usapin ito hindi simpleng issue ng batas, kundi isang pagsubok sa soberenya. So, ito po yung mga katanungan ni Tiam. Una, iginit ni Tiam na dapat linawin muna kung may legal na batayan ba ang pagpapatupad ng naturang kautusan. May legal basis ba yung ICC warrant of arrest? Yan po yung gusto niyang itanong. Okay, dapat sinagot mo. Justice ka eh. Dapat sinagot mo na. May legal basis. Kasi po pagtatalo yan eh, di ba? May legal basis ba yung under ba tayo ng warrant of arrest ng ICC kung hindi na tayo member? O, yan yung gusto niyang itanong eh. Kung may warrant of arrest mula sa ICC, ito ay pinatutupad. Ito ba illegal na maipatutupad? O, yan nga po yung tanong namin sa inyo. Kasi po, ang tingin namin hindi. Hindi ka nga member, paano maipapatupad yun? Okay. Ikalawa, tanong, kung papayagan ba ng korte sa Pilipinas na ipatupad ang isang kautusan mula sa isang banyagang hukuman, tandaan po ninyo, hindi po nakarating sa korte yung pong question na yan nung panahon ni Tatay Digong. Nung pong kaya nga po ang tawag ng pamilya Duterte, kinidnap si Tatay Digong, dinala sa Hague. Tandaan po nyo, hindi po siya pinadaan sa korte. So kung sa question po ni Tatay Digong, hindi po nakadaan ng korte kaya hindi po nasunod yan. Ngayon, kung may korte po tayo na magpapatupad niyan, dapat talaga ilinaw ng Supreme Court yan. Okay, yan po yung ikalawa niyang tanong. Ikatlo, binigyan din niya ng kapangyarihan ng legislatura at kung papayagan ba ng Senado ang pag-aresto sa isa nitong kasapi. Okay, di ba? Lagi nilang sinasabi yan eh. Merong courtesy, legislative courtesy. Yung Senado nga hindi mo pwedeng padaluhin sa legal na investigasyon, di ba? Nag-iimbestiga halimbawa HOR. Inimbitahan nila si Senator Bato dati. Hindi po nila pwedeng pilitin. Hindi po nila pwedeng pilitin eto si Bato na dumalo at pag hindi dumalo ay isasampi na dahil po sa parliamentary courtesy. Bakit po yung ibang bansa papayagan nyo na arestuhin yung senador? Yun yung question ni Justice Tiam eh. Dinadaan niya lang sa tanong pero kino-question niya yung gagawin ng Senado. Kasi po, ang linaw po na sinabi nito ni
Senate President. Tapang-tapangan, pero actually pinamimigay niya si Bato. To preserve the dignity of the Senate, ito sabi ni Tito Soto, to preserve the dignity of the Senate and as a matter of institutional courtesy, we cannot allow any senator to be arrested in the Senate premise. Ayan. Outside the Senate premise, that's no longer our concern. Pag nasa loob daw ng Senado, hindi niya paparesto. Once na lumabas, wala na siyang pakialam. Wala ka palang kwenta talagang Senate President. Kasi dapat tinitiyak mo na yung pag-aresto kay Bato at sa ibang senador ay naaayon sa batas. Ibig sabihin, Badong, kung sakasakali na may warrant of arrest si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, at saka si Chis Escudero, dapat ba hindi ipadakip ni Tito Soto? Kasi sinasabi mo, dapat protektahan yung Senado. Bakit si Laila de Lima napakulong nung siya ay senador? Hindi po naman usapin to nung Senado. Poprotektahan mo yung senador at all cost, hindi po yun. Kaya mo pinoprotektahan yung Senado dahil foreign entity yun eh. Hindi naman yan korte ng Pilipinas. Ibig sabihin, kung korte po ng Pilipinas, kung korte po ng Pilipinas yung pagbabatayan mo ng pagpapasya, sinabi ng korte ng Pilipinas na ipakulong yung mga senador, sumusunod ka kasi mambabatas ka ng Pilipinas eh. Susunod ka dapat sa batas. Kaya lang, hindi ka naman Senate of Netherlands. Hindi ka naman Senate of ICC. Ikaw ay senador ng Pilipinas. Uutusan ka. O pipilitin na kukunin yung senador. Wala namang kinalaman yung foreign entity na yan. Wala naman jurisdiction. Bakit ka papayag? Probinsya ba tayo? Yan sabi, probinsya ba tayo na Netherlands? Bakit ka papayag doon? Tuloy po natin ang mga katanungan ni Justice Tiam. Ikalimang tanong niya. Ito po, tinututulan niya yung nangyayari. Dinaan niya lang sa tanong. Tanong niya, kung akbang na ito ay magdadala ng katatagan o kaguluhan sa bansa. Obviously, makakadagdag na naman po ito ng kaguluhan. Di ba? May magpoprotesta na naman dahil dinakip nyo na naman yung isang Filipino citizen. Obvious na obvious po yan. Kaya ito, very obvious po, dinaan niya lang sa tanong. Instead na sabihin niya na ito ay magdadala ng kaguluhan. Hindi po, dinaan niya sa tanong. Matalino talaga itong mga huwes na to, justice na to. Ika-anim, binigyan din ni Tiam ang implikasyon nito sa ugnayan ng Pilipinas sa mga kapitbahay nitong bansa sa ASEAN. Will ASEAN neighbors respect us or disrespect us for surrendering our sovereignty and independence? So ayon po kay Tiam, pag pinamigay natin si Bato, tantamount to surrendering our independence, surrendering our sovereignty. Di ba? Sinusurrender na natin yung ating soberenya. Tanong, igagalang pa ba tayo ng Association of Southeast Asian Nation? Nakita nyo po ba yung treatment sa atin? Malaking bahagi po nun yung ginawa ni BBM kay Tatay Digong. Kaya tayo isolated. Anong klase itong kapitbahay natin? Kaya niyang ipagkanulo. Anong klaseng leader to? Kaya niyang ipagkanulo yung dating leader. Doon sa bansang hindi naman tayo member. Sa isang international entity na hindi po tayo kasapi. Very willing yung presidente natin na isuko tayo.
Ikapito, maapektuhan ba nito ang kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan? Opo. Natural po yan. Kasi wala kang soberenya, sunod-sunuran ka lang. Hindi ka independente, nakikipag-deal kami sa'yo. Sunod-sunuran ka lang pala sa ibang bansa. Wala ka palang sarili. Kumbaga, anong uri ng gobyerno ito? Makikipag-deal tayo dito, papasok tayo dyan. Paano natin matitiyak yung puhunan natin? Kung yung mamamayan niya nga, hindi niya tinitiyak yung kaligtasan ng mamamayan niya. Paano pa yung pamumuhunan natin? Di ba? Alam niyo po rin investors, pasok kayo dito, hindi lang po yung kita yung habol nila. Nakikita sila. Mismo yung puhunan nila, safe ba tong puhunan na to? Ikawalo, nagbabala sa posibilidad ng isang constitutional crisis kung ideklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ng anumang pag-aresto. Tama po. Malamang yan yung iniiwasan ng Supreme Court. Kaya hindi pa nila pinagpapasyahan yung kay Tatay Digong. Pero sa totoo lang po, dahil po sa sinusundan na, nasusundan pa, trabaho nyo po sa Supreme Court na magpasya na po kayo. Kinakailangan nyo po magpasya sa Supreme Court. At panghuli, binigyang pansin niya ang nakabinbing kaso sa Korte Suprema ng may kinalaman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Within effect, the still unresolved pending habeas corpus petition filed before the Supreme Court relating to the rendition of PRRD at to The Hague in violation of his constitutional rights. Correct. Maapektuhan po niyan ng muling pag-aresto. Di ba? Kung paano kung biglang ideklara ng Supreme Court na labag sa batas? Dalawa na habulin natin kung papayagan natin si Bato. Pinamigay natin Pinamigay natin si Bato o ipapamigay natin si Bato. Meron na nga nakabinbin sa Supreme Court, kino-question kung tama ba na dalhin si Tatay Digong, hindi ba nalalabag yung kanyang karapatan nung dinala siya sa The Hague? Paano kung nagpasya yung Supreme Court? Nalabag sa batas yung ginawa nyo. Ang next course niya, papabawi sa atin si Tatay Digong. Paano babawiin ng gobyerno? Sabi ng ICC, may jurisdiction kami kay Duterte. Malamang may jurisdiction rin sila kay Bato kasi same case yung binibintang sa kanila. May jurisdiction din kami kay Bato. Kaya ang mangyayari ngayon, mahirapan tayong bawiin si Tatay Digong tsaka si Bato kung magpasya man ng pabor sa mga Duterte yung Supreme Court natin. Kaya sa madaling salita, salot tong gobyerno. Nagbibigay po ng problema sa ating mga Pilipino. Yun po yung punto natin doon. Dapat, una sa lahat, proteksyon ng mamamayan. Hindi po tayo nagiging palasunod lang sa mga dayuhan o sa mga interes ng dayuhan.